Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pag-appear into existence ng lahat ng mga manas, also known as Theosophy course. Naisipan ko na gumawa ng compilation ng mga ginawa ko na mga interesting shorts, kaya i-upload ko na rin dito sa my YouTube. In this video ay pag-uusapan natin ang pinakaunang manas na naipakilala sa my series. Nauna pa itong may introduce compared kay Shell Sensei. Ito ay walang iba kung hindi si Cronoa. Kung hindi mo alam kung ano ang isang manas, meron na akong ginawang short video patungkol dito. Pwede mo na yung panoorin. So paano nga ba nag-exist itong si Cronoa? Basically, itong si Cronoa ay ang Chloe from the past na nag-reconnect sa present na Chloe nung sila ay pumunta sa may dwelling of the spirits. Si Hinata ang nagbigay ng pangalan na Cronoa. So bakit kailangan na bigyan siya ng bagong pangalan? Ito ay para hindi malaman ng mundo ang tunay na identity nitong si Chloe sa time na ito. Kasi nga nag-time travel silang dalawa at malaking problema kapag na-expose ang kanyang identity. Hindi ko alam kung alam niyo ba yung theory na kapag nag-time travel ka daw ay hindi mo pwedeng galawin ang kahit na anong bagay. Kasi kapag may ginalaw ka na kahit konti lang ay napakalaki ng magiging pagbabago sa mga pangyayari. Pinag-combine nitong si Hinata ang pangalan na Chloe with the phrase na God of Time. Kasi itong si Chloe nga ay merong time travel na capability. Kaya ang naisipan niya na pangalan ay Cronoa. After ito mabigyan ng pangalan nitong si Hinata ay napunta kay Cronoa ang kanyang skill na Usurper. Parang ito daw yung naging payment sa pagbibigay niya ng pangalan. Para din siyang nagpangalan ng isang monster. Nung pinaglaruan nitong si Raphael Sensei ang mga skills nitong si Cronoa, pinag-combine niya ang mga unique skill na Infinite Prison, Absolute Severance at Usurper along with a large amount of magic use at ginawa niya itong isang ultimate skill. Nag-evolve ito into an ultimate skill na tinatawag na Space-Time King Yog-Sothoth at itong alter ego ni Chloe na si Cronoa ay nag-evolve din into an information particles na tinatawag ng manas. Ang evolution na ito ang nagbigay sa kanya ng authority para ma-manage ang mga skills nitong si Chloe. Naging capable din ito na makipag-switch sa kanya anytime na kinakailangan. In this video ay pag-uusapan naman natin ang manas ng ating protagonist na si Rimuru. Simula pa lang ng kanyang journey kasama na nitong si Rimuru ang kanyang unique skill na The Great Sage. Then nag-evolve ito into the Wise One, then Raphael. Then finally nag-evolve ito into a manas. So paano nga ba ito nag-evolve from Raphael into Shell Sensei? Nagkaroon kasi ng laban sa pagitan nitong si Rimuru at ng dalawang True Dragons na sila Velgrind at Veldora. Imagine kung gaano kahirap ang battle na ito. Isang True Dragon nga lang napakalakas ng kalaban. Pero this time dalawang True Dragons at the same time ang kanyang nilalabanan. Pero parang 2v2 din ang laban na ito. Kasi tandaan natin na laging kasama nitong si Rimuru, itong si Raphael Sensei. Nasa iisang body lang sila pero dalawa silang nagpa-function. Sabi ni Raphael in anticipation daw sa atake ng Storm Dragon na si Veldora i-unleash daw nitong si Raphael Sensei ang absolute defense nitong si Rimuru. Mai-neutralize daw nito ang wavelengths at magre-render ineffective sa atake sa kanila nitong si Veldora. Pero hindi sumang-ayon itong si Rimuru sa action na ito at nagbigay siya ng mandatory order na instead na i-launch ang absolute defense at subukang sanggain ang atake nitong si Veldora ang kailangan daw nilang gawin ay umilag. Sumunod si Raphael Sensei dito kahit hindi niya naiintindihan kung bakit. Hindi logical para kay Raphael Sensei ang action na ito. Pero pagkatapos ng mga nangyari nakita nila na tama ang order nitong si Rimuru. Dahil kung yung sinabi nitong si Raphael Sensei ang ginawa nilang dalawa tapos sana sila sa atake nitong si Veldora. Dahil dito parang nanlumo itong si Raphael Sensei kasi muntik niya nang maipahamak ang kanyang master. Pero ini-cheer up ito nitong si Rimuru kasi lahat naman daw nagkakamali. Bumawi na lang daw sila next time at na-realize dito nitong si Rimuru na binigyan niya ng pangalan ang mga subordinates niya. Pero itong si Raphael Sensei hindi niya pa binibigyan ng sariling pangalan nito. Kaya binigyan ito ni Rimuru ng pangalan na Shell na pinopronounce din na Oshieru na ang ibig sabihin sa English ay to teach. Kasi nga itong palaging nagbibigay ng guidance sa kanya. At ito naging birth ng Theosophy core o manas na si Shell Sensei. Itong si Shell Sensei ang dahilan kung bakit naipanalo nila ang kanilang mga laban sa mga malalakas na mga awakened humans ng Eastern Empire.
In this video ay pag-uusapan natin ang pinakauli sa mga na-introduce na mga manas. Ito ay walang iba kung hindi si Michael. Siya ay nanggaling sa Justice King Michael na ultimate skill na originally ay pag-aari ng creator ng Tensura Universe na si Veldanava. Nung time na sobrang frustrated itong si Feldway dahil wala siyang magawa para ma-resurrect ang kanilang creator, ay bigla siyang merong narinig na isang boses at ito ay directly na nakikipag-usap sa isip nitong si Feldway. Tinanong ni Feldway kung sino daw ito at ang sagot nito sa kanya ay isa daw siyang will na nakareside sa isang ultimate skill pero hindi pa daw siya malaya, kaya sa ngayon daw tinatawag niya ang kanyang sarili na Rudra. Pero hindi talaga ito si Rudra, ito yung Justice King Michael na ibinigay kay Rudra nitong si Veldanava. Sabi nito sa kanya meron daw silang parehas na goal nitong si Feldway, which is ang ma-resurrect ang kanilang master. So nagtulungan nga itong dalawang ito. Then sabi ni Feldway since partner nga sila ngayon kailangan daw ay meron silang maayos na tawagan kasi nga hindi naman Rudra ang pangalan nito at hindi daw tama na tawagin niya itong Rudra. Naisip nitong si Feldway na tawagin na lang itong Michael at nung tinawag niya itong Michael naging isa din itong manas. Nakapag-develop ito ng isang film wheel. Nagpasalamat itong si Michael kay Feldway pero hindi niya daw ito nare-recognize na kanyang totoong master. Temporary master lang daw ito habang wala pa itong si Veldanava. Pero sabi ni Feldway sa kanya si Michael na lang daw ang maging master sa kanilang dalawa. That way kasi mako-convince nila ang Insectoid King na si Zilenius na tumulong sa kanila sa resurrection ng kanilang Lord.